Hello. Good afternoon everyone. Um, padaan muna sa inyong mga newsfeed. So, ini-impress sa heart ko to share this sa mga nakikinig or sa mga makakapanood nito. Meron tayong mga um, truths in life that we all have to know. Una doon is yung life natin is not our own, 'di ba? Minsan ang thinking kasi natin na yung buhay ko to, gagawin ko lahat ng gusto ko. But actually, all our choices, whether good and bad, have consequences. And there is someone up there na talagang in control sa buhay natin, and it's not our own na life na hindi natin pwedeng angkinin yung buhay natin kasi ito ay pahiram lang sa atin ng Diyos. So si God, mahal tayo ng Diyos kaya nga ang desire niya sa atin is bigyan niya tayo ng masaganang buhay, kapiling niya. Lahat naman ng mga bagay sa mundo, even material things, He want to bless us also, but more than that, He wants to create a relationship with us. So yun yung purpose natin sa mundo, to enjoy our life with God, our relationship with God. Kaso nga, nagkaroon nga ng problema. Second important truth is, ang tao ay nagkasala. Alam naman natin lahat yung story ni Adam and Eve na doon nagsimula ang sin sa pagsubay nila kay Lord. So, doon nagkaroon ng separation ang tao sa Panginoon. Mula nang nagkasala ang tao, naging kaaway na tayo ng Diyos. Linuring na tayong kalaban ng Diyos. So, nagkaroon na ng barrier. And, mula nang dumating ang kasalanan sa mundo, lahat ng mga generations na susunod, from Adam and Eve, lahat ng mga transcending generations ay considered ng makasalanan. So, we are all stained by sin, and because of that, sabi nga sa Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat tayo ay papunta sa hell. 'Di ba? So, Romans 6:23 says na, for the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. So, yun, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya, there's nothing that we can do to save ourselves. Lahat tayo ay mahina. Lahat tayo ay makasalanan. And we are all bound to be punished, eternal suffering sa hell. So, dahil alam ng Diyos that we cannot save ourselves, umiiral pa rin yung pagmamahal ng Diyos. He demonstrated His love for us that while we are still sinners, Christ died for us. So, si Jesus Christ, ang kanyang buktong na anak, na Diyos nagkatawan tao, bumaba sa lupa, para siya ang sumalo nung penalty na dapat ay para sa atin. Sino si Jesus Christ? Si Jesus Christ ay anak ng Diyos Ama. So, Diyos din siya, yun nga, nagkatawan tao, bumaba sa lupa, and siya nga yung umako ng ating kasalanan. So, pumarito siya para ipahayag ang magandang balita ng Diyos, and obviously, nireject siya ng mga tao, kasi they are wanting a kingdom that is physical. Akala nila, He is the Messiah na magiging hari, na meron silang hihiranging hari, pero hindi nila alam that yung kingdom na sinasabi ni Lord is kingdom of God in heaven. Sa future, na kapag tinanggap natin si Lord, tayo ay makakasama in heaven. So, hindi nila pa maintindihan yun kasi nga, hindi pa open yung hearts, yung spiritual hearts nila, ay blind pa. So, yun. Pero si Lord, ginawa niya, fulfill niya yung calling, and sinare niya yung gospel, nagkaroon siya ng mga disciples. And, ayun, at the end of His life, alam na ni Jesus na ang kahantungan niya ay siya ay magdurusa at mamatay siya para sa mga kasalanan ng sangkatauhan. So, yun, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Paano daw pa tayo maliligtas? Kasi nga, dahil nga makasalanan tayo, kailangan ng isang offering or parang sacrifice. Merong kailangan isang tao na walang bahid ng kasalanan na siya ang magiging propitiation or parang magkakaroon ng exchange. Ngayon ang nangyari, yung mga kasalanan natin ay na-impute or nalipat kay Jesus at yung kanyang katuwiran ay napunta sa atin. So, pag nakita tayo ng Diyos Ama, tayo ay considered na matuwid na. Nakikita niya ang katuwiran ni Jesus Christ in us. Samantalang yung ating mga kasalanan at mga kapalaluan ay napasa kay Kristo. Kaya pag tiningnan siya ng Diyos, yung time na yon, lahat ng galit ng Diyos napataw kay Jesus. Kaya literally, He went hell. He really suffered brutally, si Jesus Christ, for our sake, na dapat tayo yung sasalo nung penalty na yun. And yun, dahil doon, nung yung kanyang blood ang
ang nag-wash away sa ating iniquity, sa ating mga sins, past, present, and future. So, yung dumanak ang dugo ni Kristo, yon ang luminis sa ating mga kasalanan. So, kapag ang mangyayari nito, para ma-receive natin yung gift na yon ng eternal life, we have to receive, we have to accept the gift, which is si Jesus Christ. And may bonus pa, pag tinanggap mo si Jesus Christ as Lord and Savior, may kasama na buhay na walang hanggan. Sinong aayaw niyan? After nito, mamatay tayo physically, we will go to heaven to be with Jesus. So, ayun. Hindi lang siya yung proclamation sa pamamagitan ng bibig na tinatanggap ko, pero yung heart natin hindi naman talaga. So we must really, ang tinitingnan ng Diyos, makita niya talaga na yung heart natin is tunay natin tinanggap si Lord, sumampalataya ka by faith. And of course, syempre, for it is by grace you have been saved through faith. So, sa pamamagitan ng grasya ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng ating mga gawa. Ephesians 2 verse 8. Wala kang kahit na anong gawin, kahit na anong dapat gawin na, kunyari, ay magsisimba ako lagi akong gagawa ng mabuti para maligtas. Hindi. Wala pong, bearing yun. Lahat yun maruming basahan lang. Kasi, even yung good works natin, result lang yun ng ating salvation. So, kapag nakay Christ ka na, automatic na yun, it will result you to do good works. Pero hindi yung tipong, kaya ka gagawa ng good works para ka ma-save. Hindi yun valid. So talagang grace lang ng Panginoong Jesus makakapag-save sa atin. If we confess with our mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you are saved. So yun, proclamation ng faith is sa pamamagitan ng pinoklay mo sa mouth, sa words mo, di ba sabi nga kung ano yung lumalabas sa bibig mo, yun nasa heart mo. So, kailangan talagang tunay mo tinanggap si Jesus Christ as Lord and Savior. And sabi nga sa John 5:24 na, I tell you that whoever hear these words of mine, whoever accepts Jesus, hindi ko lang masyadong ma-recall yung has crossed over from death to life. So, yun, wala ka na dun sa, wala na yung penalty ng hell, yung magkakaroon ka ng eternal life sa Kanya. So, mamamatay tayo lahat physically, pero spiritually, we will have eternal life in heaven. So, I pray that whoever hears this message, ako po, hindi perfecto. Hindi po ako nagpipreach na makarinig sa, may makapan sa akin, makakilala ko, ay, alam ko yung buhay nito, alam ko yung past nito, bakit ka nag-share ng gospel? Ina-share ko, kasi, experientially, naranasan ko po ang grasya, kapatawaran at pagmamahal ng Diyos sa akin na kahit hindi ako worthy, actually nag-struggle po ako araw-araw pero dahil alam ko yung mahal ako ng Diyos, ako'y pinatawad, ako ay ligtas, ako ay anak niya, alang reason para sumuko ka sa buhay. At sinashare mo lang kasi syempre sa mga taong alam mo yung mga mahal mo sa buhay, mga kaibigan mo na wala pa sa Panginoon. Syempre alam mo kung ano yung mangyari sa kanila pag hindi nila nakilala si Lord. So bakit hindi ko i-share, 'di ba? Yun lang yung pwede kong gawin to serve the Lord dahil sa lahat ng kabutihan na nagawa niya sa akin. So right now, I pray na sa lahat ng may mga pinagdadaanan ngayon, huwag kayong susuko, please lang. Hindi po solusyon yung ma-depress or normal yun kasi nararamdaman natin. Pero, ang solusyon lang talaga dyan sa depression, sa mga pinagdadaanan natin, yung mga suicidal, gano'n. Kasi nangyari rin po sa akin yan before. Talagang si Lord lang sumalba sa akin. Kailangan nyo si Jesus. Si Jesus Christ lang makakapag-save sa atin. So, I hope and I pray that right now, upon hearing this message, you will accept Jesus Christ as Lord and Savior. I will pray for you na sa lahat po ng mga tao ngayon, hindi ko man kayo kilala, I will pray for you na right now, magkaroon kayo ng relationship with the Lord. And promise, napakasarap ng pakiramdam pag nasa Panginoon ka. Hindi man tayo exempted sa mga trials, hindi matatapos yan, pero importante, alam natin, nakakayanin natin lahat kasi kasama natin si Kristo. So, we are all winners. Sabi nga, we are more than conquerors because we are in Jesus Christ. Anak tayo ng Diyos Diba? So, kailangan yan kasi ang mundo ngayon magulo and we will experience trouble. Sinabi ni Jesus, in this world, you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. So, I pray right now, brother, sister, na that Jesus will be in your heart today.